Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Salamat po Ma'am Kalapini TV. Subscribe po natin yung may mga channel katulad kay Ma'am Kalapini TV. Saglit lang po Ma'am Kalapini TV. 'Di ba? Ito ha, mga kababayan, gusto ko kayong bigyan ng bigyan ko kayo ng example. Kung talagang, 'di ba? Oo, pati si Bantag. Kung talagang sa grupo ni Duterte ay mga malilinis sila. Unahin natin sa mga malalaking isda. Si Gloria nakulong sa kasong plunder, binigyan ng pardon ni Digong. Si Erap na impeach dahil may problema din sa pagiging presidente. Si Digong nakulong dahil sa crimes against humanity. Diba? Isipin niyo yan mga DDS. Sa mga tatlong isda pa lang yan, Erap, Gloria, Digong. Idagdag nyo pa si Sara na impeach sa Congress kasi may korupsyon dahil sa confidential fund. 4 na sila. Hindi pa ba kayo nagtaka? Andyan pa si Kibuloy. Self-proclaim, maraming followers. Hindi ba umabot 1,000? 5 na sila. Ano pang gusto ninyong sabihin na mamalilinis sila? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Nandyan pa si Harry Roque. Wanted din, pang-6 na. Hindi nyo ba naiisip yan mga DDS? Ngayon ninyo sabihin na tanga ang supporter ko at kayo ay matatalino, mga DDS. Saan nilagay ninyo mga utak ninyo na matalino kayo kay Kibuloy, kay Digong, kay Erap, kay Gloria, kay Sara, kay Roque? Lahat sila may mga problema sa batas ng ating bansa. Andiyan pa si Alice Go, Pampito. Sino pa? Si Maharlika, ganun din. Yung mga vlogger sa kanila, ang dami nakukontempt. Di ba? Isipin ninyo yan. Ay nako. Mga kababayan, tigilan nyo kami. Kung tanga man ang paningin nyo sa amin, bobo naman kayo sa aming paningin. Ganun lang, napaka-simple. Tanga man kami sa inyong paningin, bobo naman kayo para sa amin. Yun lang, kasabihan. Isipin ninyong mabuti ha. Sasabihin ninyo, masama si Marcos, maraming problema si Marcos, bangag si Marcos, magnanakaw si Marcos. Bakit hindi nyo subukang bakit hindi nyo subukang isa-isahin yung mga sinusuportahan ninyo? Unahin nyo kay Erap, unahin nyo kay Gloria, unahin nyo kay Digong, kay Kibuloy, kay Sara, kay Roque, kay Bato. Ayan si Bato. 'Di ba? Malapit na. Isa-isahin ninyo. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Diba? Ganun lang naman ang kasabihan ni. Ay, naku. O ngayon, sabihin nyo kay BBM, sa hanay ba ni BBM may nakulong? Sa hanay ba ni BBM may kaso, may plunder, may pagnanakaw, may korupsyon? Wala naman siguro po. Diba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ay, naku. Kung alam nyo lang, tanong nyo kay Senador Antonio Trillanes. Dito tayo mga kababayan, unahan na natin agad. Para dire-diretsyo na to, mga kababayan. Dito tayo kay wait lang ha, silipin ko lang yung ating mga kababayan. Kasi hindi ko makuha agad eh. Saan na ba yun, mga kababayan? Ay, Diyos mio, marimar sa inyo. Ito, kampo ni Duterte, nababahala. Baka daw mapeke ang witness. Mga kababayan, alam nyo ba to? Kampo ni Duterte, nababahala. Yeah? Sir Ferdinand Corpus, Miguel Love, shout out. Sa kampo ni Duterte, nababahala daw sila, baka daw mapeke ang witness na ipasa daw nila Trillanes sa ICC. Ganito ha. Mga kababayan, bago ko i-play ang video na ito, bago ko i-play, pakinggan po muna natin. Magbigay lang ako ng reaksyon. Ang kampo ni Duterte
ayon sa balita sa News 5, ayan, News 5 po yan ha. Si Julius Babaw po yan. Nababahala daw baka mapeke daw ang mga witness ng AGK victims laban kay Duterte. Alam nyo, mga kababayan, sa kampo pa talaga ni Duterte nagmula ang salitang peke. Hindi ba nila naisip-isip, si Sara pa lang, ilan mga pangalan na puro peke ang pinasa? Confidential fund beneficiaries. DepEd, ghost student beneficiaries. Puro peke. Tapos ibintang ninyo sa extrajudicial killings victims na baka mapeke, kampo ninyo yung mahilig gumawa ng peke. Hindi ninyo masagot kung saan napunta ang pera sa confidential fund. Kasi puro peke ang pinasa na pangalan sa opisina ni Sara. Tapos, ang mga biktima pa daw na mag-witness, baka mapeke daw ang mga Duterte. Ma'am Bit, maraming salamat sa 1,000 yen super sticker. Thank you so much po. Comes from you pa ha? Ang kapal naman ang pagmumukha ninyo. Sa inyo pa nang galing na baka mapeke kayo ng mga witness. Tandaan ninyo ha, hindi po porket mahihirap po ang pinatay ni Digong dyan sa war on drugs at mga nabiktima po dyan sa war on drugs na mga bata, mga teenager, mga minor de edad ay wala ng utak yung mga magulang. Hindi ka po basta-bastang makalipad papuntang Dahig, Netherlands kung peke ang pangalan mo. Hindi ka po pwedeng payagan na mabigyan ng visa papuntang Netherlands, mag-witness kung peke ang pinaglalaban mo. Sa passport pa lang, hindi mo pwedeng pikiin kung pupunta ka ng Netherlands. Kayo lang ang mahilig mameke ng dokumento. Diyos ko, ang daming ang pangalan. Una, sa confidential fund ni Sara, Team Chicheria. Pangalawa, Team Dudong. Pangatlo, Team Asim. Pang-apat, Team Grocery. May panglima na naman. Ano yung panlima? Di ba? Kakapal ang mukha ninyo. Sa inyo pa nagmula ito, pakinggan nyo. Namamahala naman ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na baka mapeke umano ang mga biktima ng drug war na posibleng humarap sa International Criminal Court. May sagot naman dyan ang abogado ng EJK victims. Live mula sa The Hague, Netherlands. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Valves. Mon, paano raw na posibleng mapeke itong mga biktima? Julius, kung babalikan kasi yung mungkahi ng ICC registry, maluwag sila pagdating sa identification requirements ng mga mag-represent ng biktima sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagay na pinuna nga. Oo, idagdag pa natin yung 1.5 million na computer na inaamag na doon at kinakalawang na sa DepEd. Hindi pa rin dinistribute ni Sara. 1.5 million computer ha. Napakadami. Samantala mga kabataan ngayon, ang lalaki ng gastos mag-research. Mayroon naman pala mga computer na libre. Ang kampo naman ni former PRRD. Araw-araw nang bumibisita ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center. Kasabay ng pagkakabuo ng kanilang defense team, sinagot nila ang rekomendasyon ng ICC Registry sa aplikasyon ng mga biktima ng war on drugs na gustong sumali sa paglilitis. Una nilang pinuna ang iba't ibang options na ibinigay sa mga biktima para mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Maaari raw itong magdulot ng misidentification. Misidentification daw. Ayan ang pinuna ng kampo ni Digong. The use of varied and insufficiently verified identity documents could lead to misidentification, double counting, and the inclusion of false victims. Diyos ko, kailangan mo pa ba ng magpipeke-peke na biktima? Kayo lang naman yung mahilig sa peke. Di ba? Double counting at pamimeke ng mga biktima. Dapat daw igiit ng ICC chamber na may national ID card o passport na may updated na larawan.
Napaka-imposible naman, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, no, ginagawang bobo ng grupo ni Digong ang mga biktima ng AGK. Ganyan sila. Pinatay nyo na nga. Pinahirapan nyo na nga. Tinumba ninyong hindi dinaan sa due process, ginigipit nyo pa. Sasabihin, kukuhaan nyo pa ng utak. Ganyan kayo ka-underestimate sa mga Pilipino, no? Ganyan sila ka-underestimate gumawa. Hindi po porket mga mahihirap yan at hindi po porket adik ang tingin nyo sa kanila at pinatumba ninyong walang due process ay wala ng mga utak. Una, hindi ka naman basta-basta makalipad sa Netherlands at magiging witness, no? Laban sa human, tawag doon, crimes against humanity ni Digong kung hindi ka makakuha ng passport. Hindi ka basta-bastang makalipad ng Netherlands kung wala kang kumpletong documents, or dokumento. Ganyan na ba kayo? Minaliit ninyo porkit mga bilyon-bilyon ang pera ninyo? Tanong nga namin saan galing yung pera ninyong bilyon-bilyon. Kaya nga pala hindi nyo masagot si Trillanes eh. Kasi natakot kayong makalkal. Ganyan kayo. Minamaliit ninyo porkit biktima. Porkit na sila na nga yung namatayan, ina-underestimate nyo. Paano akala ninyo sa mga abogado ng AGK victims? Walang utak? Napakulong nga kayo, hindi nga kayo makalaya-laya. Tapos ngayon, i-underestimate ninyo. Hindi porkit presidente yung kinakampihan ninyo, presidente noon, ay i-underestimate nyo na ang mga abogado ng AGK victims ngayon. Diba? Huwag ninyong i-underestimate. Hindi makulong si Digong kung bobo ang mga abogado ng AGK. Tapos sasabihin niyo baka mapeke. Kayo lang yung mahilig mameke. Ang dami-dami nga ninyong mga pangalan pinasa sa confidential fund. Pati sa DepEd beneficiary. Hindi nyo nga masagot-sagot kung kaninong pangalan niya at saan galing kasi walang mga record. Tapos ngayon, galing pa talaga sa inyo, galing pa talaga sa inyo ang salitang peke. Hindi ba kayo nahihiya o takot lang kayo sa sarili ninyong multo? Hindi po porket mga mahihirap yung mga pinatay ninyo at wala kaming nakitang drug lord, underestimate nyo na. Hindi po bobo ang mga Pilipino at hindi po bobo ang taga-immigration na paliparin nila yang mga witness na yan ng mga walang passport. Yeah? Si Harry Roque lang, sa grupo lang ninyo, ang makakalipad sa ibang bansa na walang travel clearance at hindi dumadaan ng immigration. Wag ninyo kasing, alam nyo, gawain ninyo yan yung mga mamimiki ng documents. Katulad kay Harry Roque, bakit nakalipad yan, nakakontempt yan sa Congress? May warrant yan. Bakit pinalusot yan ng immigration? Kasi hindi dumaan ng immigration. Tapos sasabihin nyo, baka mapeke, walang ID, national ID. Bakit? May national ID nga tayo sa Pilipinas, wala rin namang kwenta. Anong silbi ng national ID? Ito bago ko ipagpatuloy ito, mga kababayan. Gusto ko lang maglabas ng saloobin. Alam nyo ba yung national ID ko nakuha ko after 6 years? Pagkatapos ng termino ni Digong, tsaka ko nakuha yung national ID. Alam nyo ba, bago ako kumuha ng passport, hinanapan pa ako ng valid ID. Alam nyo ba, bago ako kumuha ng valid ID na putang inang valid ID na yan, hinahanapan pa ako ng valid. Kaya nga ako kumuha ng valid ID na putang inang valid na yan, nahanapan ka ng valid. Ito lang ang sakit ng mga Pilipino Ito yung sakit ng gobyerno ng Pilipinas. Kukuha ka ng valid ID kasi wala kang valid. Pero hahanapan ka ng valid. Putang ina. Diba? Yan ang masakit Kukuha ka nga lang ng postal ID, hahanapan ka pa ng valid ID. Wala ka ng valid, kaya kumuha ka ng postal, hahanapan ka pa ng valid. Tang-inang yan. Kaya nga sabi ko, pag nakita ko at natanggap ko yung national ID na yan, gugupit-gupitin ko at silaban ko. Walang kwenta. Aanhin mo yung national ID. Nung nagka-pandemic, nakatanggap ba tayo ng ayuda dahil sa national ID na yan? Walang valid yan sa akin. Di ba? Punyetang yan. Oo, yung national ID na yan, 6 years ko bago nakuha. Kaya sabi ko, pag nakuha ko yun, lagain ko yan. Walang kwenta. Pupunta ka nga ng Cebuana, mag-claim ka ng padala, sasabihin, valid ba to, sir? Original ba to? Hindi ba to peke? Hindi naman ako si Sarah na mimike ng pangalan. Punyetang yan. Yan ang mahirap sa Pilipinas. Yan ang mahirap. Kukuha ka ng valid, hanapan ka ng valid. Tang-inang yan. Ang bubobo. Ito, tuloy natin. Ang mga magpapakilalang biktima. At kung wala,
pwede raw isumiti ang mga dokumento ng pautay-utay. Mm. Sa ganitong paraan, mas makatitiyak daw ang korte sa pagkakakilanlan at may iwasan din ang panluloko. Mm. Pinuna rin ng kampo ng dating Pangulo ang mungkahi ng registry na pwedeng katawanin ng kani-kanilang abogado ang mga mag-a-apply na biktima habang binubuo pa ang Office of Public Counsel for Victims. Mm. Posible raw kasi ito magresulta ng double submissions na maaaring nubag sa karapatan ni dating Pangulong Duterte para sa mabilis na judicial process. Wow! Pag na-double submission daw ng mga witness, maaari daw lumabag sa karapatan ni Digong. Putang ina! May ganyan-ganyan pang nangyari, lumabag sa karapatan ni Digong. Yun bang ginawa ni Digong na pagpapapatay niya sa 30,000 kabiktima sa war on drugs? Hindi ba labag yun? So ano, kakampihan nyo pa yung putang inang matanda na yan kaysa sa mga biktima niyang pinatay niya? Tandaan ninyo, si Digong kahit hati-hatiin at gilingin yan, hindi pa sapat na kabayaran yan sa pinatay at kasalanan niyang ginawa sa bansang Pilipinas. Kahit pagilingin nyo yan at hati-hatiin nyo yan, hindi pa sapat yan. Kahit nga i-live nyo yan, bitayin nyo yan dyan hanggang sa malagutan ng hininga, wala pa, hindi pa sapat yan para sa mga pamilyang namatayan. Tapos sasabihin nyo, labag sa karapatan ni Digong, putang ina, si Digong may labag-labag sa karapatan. Yung mga pinapapatay niya, dinaan ba niya sa due process? Hindi ba labag sa kanila yon? Kahit pa igilingin nyo yan si Digong, kahit isabit nyo yan dyan sa dahig, i-live ninyo na maraming news outlet, nakatutok yan, pag linalagutan ng hininga yan, hindi pa sapat sa mga pinatay niya, na hustisya yan. Wala kaming pakialam dyan sa labag-labag sa karapatan niya, putang ina. Yung nagpapatay siya noon, inisip ba niya yung labag yun sa karapatan ng mga pinatay niyang walang due process? Tapos ngayon, nahahanapan yun ng due process? Kapal ng mukha. Huwag magpakita sa akin yan. Painumin ko sunrox yan. The victims have a right to participate in the hearings. But the Victims have the right to participate. Natural, tama lang. Kasi yung pinagawa ni Digong na pinapapatayan, hindi niya iniisip yung labag ba yun sa kalapatan ng pantao yung ginawa niya. Kaya nga siya nakasuhan ng crimes against humanity. Kasi marami siyang pinatay. Di ba? Tapos sasabihin nyo, labag sa karapatan ni Digong, putang ina, hinatid na nga siya dyan naka-private plane, pinatulog pa na oxygen pa. Yun bang mga pinapapatay niya na sa war on drugs? Pinainom ba ng tubig bago pinatumba? Yung iba nga, tinurture, tinanggalan ng kuko, di ba, Glenn Chong? Yung driver mo, tinanggalan ng kuko. Diba? Kasi biktima naman din yun sa war on drugs si Digong. Di ba? Tinanggalan ng kuko, binalian ng daliri, tinurture. Buti nga si Digong nung hinuli, hindi hinambalos yung mukha at hinampas ng cellphone yung noo eh. Pinatulog pa, naka-oxygen pa, kahit hindi nakasaksak yung hose. Yeah? Kapal ng mukha. victims must also respect the right of the former president to a fair trial, respecting everybody's right to be heard. That is what should happen. Respecting everybody's right. Tigilan mo nga kami, Nicolas. Respecting everybody's right. Hindi nga ni-respect ni Digong yung mga pinapapatay niyang 30,000. Tapos si Digong ngayon, respecting everybody's right. Putang inang yan. Kahit nga bitayin nyo yan si Digong dyan sa dahig. Yung puno na niyakap ni Sara, kahit doon itali si Digong, i-video ninyo live. Habang binibitay, tinali yung leeg hanggang sa lagutan ng hininga. Hindi pa sapat yan sa ginawa niya. Tandaan ninyo, wala sa Biblia ni sino mang pumatay ka. Bakit? Diyos lang ang may karapatang kumitil ng buhay. Kapag ikaw tao ka lang, na pangit ang itsura, puro blackheads ang mukha, wala kang karapatan pumatay. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, labag sa karapatan ni Digong, tang-inang yan. During the trial. It should not be manipulated for whatever it's Ginigipit correct. ninyo, mahirap na nga, ginigipit Wala nyo pang pa. formal na sagot ng prosekusyon. Pero ang isa sa mga tumatayong abogado ng mga biktima, tinabla ang hirit ng depensa sa paghihigpit sa identification requirements. Ayan. Alam ng lahat na hanggang ngayon hindi pa kumpleto yung national ID. Kaya yung insistence niya na national ID ang gamitin ay hindi makatao, hindi makatarungan. Yung passport naman, anti-poor. Anti-poor talaga kasi magkano ang passport. Tapos kung national ID naman, kahit nga si Digong walang national ID yan, tigil-tigilan nyo nga ako. Kahit si Sara may national ID yan, si Kitty may national ID yan. Hindi yan makakuha ng national ID dito kasi American citizen yan. Tigil-tigilan nyo nga ako, hanap-hanap kay national ID.
'Di ba? Ilan lang naman ang merong passport. Oh. Bakit siya doon nag-focus? Ang importante, what is your proof of victimhood? At yun yung application form. Mahirap daw mameke ng biktima sa kasong may kinalaman sa crimes against humanity sa Tama. ICC. Mahirap mag-imbento ng kwento tungkol sa Yes. patayan. Mahirap mag-imbento ng kwento tungkol sa mga namatay, pero mas mabilis mag-imbento ng pangalan sa confidential fund. Yun naman ang totoo eh. Mahirap mag-imbento ng pangalan sa mga pinatay, pero mas mabilis mag-imbento ng pangalan sa confidential fund. Yan. Di ba? Galing pa sa kampo nila mismo. Baka mapeke. Kayo lang naman yung mahilig mag-imbento mga pangalan. Saan niyo napulot yung Mary Grace Piatos? Paki-explain. Mga DDS. Saan niyo nakita yung Mary Grace Piatos? Saan niyo nakita na Dudong Barok, Dudong Bunal? Kung sa inyo ipinangalan yan, hindi niyo ba isumpa yung magulang ninyo? Pinangalanan kayong Dudong Bunal? Dudong Barok? Utang ina, kung ako pangalan ng Dudong Barok, hindi ako rarampan ng stage at tatanggap ng medal. Tang inang yan, kahit pa sabihin kong valedictorian, salutatorian ako. Kung pangalan ko, Dodong Barok, utang ina, hindi ako rarampa ng stage at tatanggap ng medal. Utang ina, saan kayo nakakita? Dodong Bunal, Dodong Barok, Jugs di Luga, Jugs di Asim. Tapos gagraduate ka, tatanggap ng diploma, pangalan mo, Jugs di Asim. Utang ina, kahit mamatay ka, bully ang abutin sa'yo sa pangalan mo pa lang. Utang inang yan. Papangalanan kang Jugs di Asim, Dudong Barok, Dudong Bungal. Utang ina, mamatay ka na lang hanggang sa kaapu-apuhan mo. Apelyido mo Bungal, pagtatawanan ka. Apelyido po pa nga lang Bingot o Kalbo, patay ka na sa bully. Paano pa yung Bungal? Paano pa yung Piatos, Nova, Nagaraya, Uishi? Utang inang yan. Tigil-tigilan nyo kami. Ngayon mga DDS, paki-explain. Kung sa inyo ipangalan yan, pangalan mo Realme 8. Utang ina. Okay lang kung pangalanan kang Ford Ranger. Wag lang Realme 8, Dudong Bunal, Dudong Barok. Ikaw, pangalanan ka ng Fernando Bacon. Nga. Claire Bernadette Harina. Utang inang yan. Anak ng Patiting. Utang inang yan. Mahirap mag-imbento ng pangalan ng biktima. Mas mabilis mag-imbento ng pangalan ng confidential fund. Utang ina. Kung ganyan lahat utak ng politisyan, hindi iuunlad yung ating bansa. Utang ina. Tingnan nyo, pati mga nanonood sa akin, nakakamura na. Sino ba namang hindi mapapamura? Sa tingin ninyo, sa ginawa ng kampo ni Duterte, mapapasabi kang praise the Lord, hallelujah? Maskin pare, mapapamura dyan eh. Hindi na pwede pag-usapan ng confidential fund kasi confidential nga. Pera ng bayan yan eh. Pumasok pa kayo sa gobyerno ayaw nyo palang i-liquidate at wala pala kayong transparency. Hindi dapat nagpatayo kay paluwagan para pribado yung pangalan. Alam nyo, ang pera sa gobyerno, hindi yan paluwagan. Na iilan lang ang nakakaalam. Pera ng publiko yan. Kaya dapat lang may transparency. Utang inang yan. Tuloy natin. Kahit viewers ko, napapamura sa inyo. Ginawa niyong bobo yung tao eh. Sa ICC. Mahirap mag-imbento ng kwento tungkol sa patayan. Mahirap talaga. Kung personal na kwento yan, kailangan mo ng detalye na traumatic at nakakasira ng buhay. Oo. Hindi rin daw dapat sa kampo ng mga Duterte manggaling kung sinong tatayong abogado ng mga biktima. Oo. Gaya sa depensa na inabot ang halos isang buwan, binaplano rin daw ng kampo ng mga biktima na bumuo ng core team ng kanilang mga abogado. May proseso lang daw silang sinusunod para mag-qualify ang isang abogado sa ICC. Putang ina. Kampo pa ni Duterte ang mamili kung sino maging abogado ng ICC. Aba, kayo na. Hindi nyo na lang angkinin yung ICC. Kayo na may-ari ng sanlibutan. Ano kayo, si Keboloy? Na pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit at bakit siya nakakulong? Tang-inang yan. Yung pinagluloko ninyo. Kailangan daw sa kampo ni Digong manggaling kung sino magiging abogado ng mga biktima. Di wala na, hindi naman nanalo. Tang-inang yan, gagawin nyo pang bobo yung Pinoy eh. Paano mananalo kung si Digong ang mamili ng abogado ng biktima niya? Hindi ba kayo nag-isip o sadyang bobo lang talaga kayo? DDS, tigil-tigilan nyo yan. Kakagamit nyo ng shabu yan eh.
Yeah, mamaya, speaking of shabu, ito, Kerwin Espinosa. Ito na. Kerwin Espinosa, dinahandahan ng ipatarget ni kampo ni Digong. Ito na, Kerwin Espinosa, mga kababayan. Pakinggan natin. Live mula sa Ormoc Doctors Hospital. Dinala sa Ormoc Doctors Hospital si Kerwin Espinosa matapos barilin habang nangangampanya sa pagka-alkalde sa Alguera, Leyte. Alamin natin ang iba pang detalye. Live mula sa Ormoc Doctors Hospital, nasa frontline ng balitang yan, si April Ayaso. April, may detalye na ba? Naglabas na ba ang ospital ng official statement ukol sa kalagayan ni Espinosa? Pakinggan ninyo. Sa ngayon po, Ms. Cheryl, naghihintay pa po kami ng official statement ng Albuera team po, yung grupo po ni Kerwin Espinosa, dahil hindi pa po naglalabas po hanggang ngayon ng statement